Gano'n po ito kahalaga sa pamumuhay? Hindi makukumpleto yung economic development at yung dignidad ng ating bansa kung hindi kasama Mindanao. So habang napakataas ng business confidence nationwide, no, at lalo sa Metro Manila, ay nagsasuffer naman ang ating mga kababayan sa Mindanao dahil sa power shortage, no? 6 to 8 hours sa iba't ibang lugar at major cities sa Mindanao nakakatikim ng brownouts. So nandito ako para hindi lang makausap yung mga representatives ng mga power co-op, pero nandito din ako para kausapin ang mga micro at small entrepreneurs, mga businessman, mga vendors, atin mga estudyante, para malaman kung ano ang iba pang programa na pwede nating gawin para matulungan ang mga negosyo nila, para matulungan makatapos mag-aral, para matulungan ang iba't ibang sektor habang dinadaanan itong power crisis, no? So hindi lang naman na ang power crisis ang kailangan i-solve ng ating gobyerno, kailangan din bigyan ng pansin na lumiliit ang kita nila at maraming walang trabaho dahil dito and even before this, no? So kami dapat tumatayo kami sa Senado para i-represent ang interest ng mamamayan, para i-represent interest ng Mindanaoans. Paano natin malalaman yan kung hindi tayo makikinig sa kanya? So I'm spending more than half of the day to listening to people, and then the other half of the day na medyo umikot din, magkaroon ng motorcade para lang mapakita sa atin mga kababayan na meron din nakikinig sa kanila at nandito personally para tumulong din. So consultative po itong pinuntan nyo rito? Yes. Ano po itong programa nyo na PTK? Well, yung mataas na presyo, kawalan ng trabaho at maliit na kita, hindi mo pwedeng i-resolve yan, yung mga problema na yan, tingi-tingi eh. Hindi pwedeng one at a time. Kailangan comprehensive yung program mo. From the biggest businessman to the smallest or the newest entrepreneur, no? Estudyante man o senior citizen, urban poor man or pinakamayaman sa ating bansa, no? May mga oportunidad itong tuwid na daan leading to good economics, no? So yung PTK ay programa, halimbawa sa presyo, pag binawasan ng buwis ang gasolina, mas makakatulong ito sa mga presyo, no? Pagka pinaganda mo ang edukasyon, skills training, job matching, dadami ang magkakatrabaho, no? So these are examples. Sa kita naman, yung matanggal yung 5-6, no, sa mga vendors at magkaroon ng lending program ang gobyerno na parang 5-6 pero maliit o walang interest, no? Lalo sa ating mga kapatid na Muslim, bawal sa kanilang paniniwala ang magkakaroon ng interest, no? O napagkakitaan mo yung mga kailangan ng tulong. So pwedeng gawin ng gobyerno to dahil may conditional cash transfer nga na gustong doublein to 40 to 80 billion. Ang suggestion ko, from 40 gawin 60 billion, but yung 20 billion ipamigay sa iba't ibang mga regions at gawin to na puhunan sa mga negosyo at humanap na paraan na sa grassroots level maipautang at mailabas tong pondon to. Okay? Thank you. Thank you.